Yan, ipit ako sa traffic. May aksidenteng nangyari dito sa Perros Road, Easton Creek. Ganyan kabilis ang mga kapulisan dito sa Australia. Kanina sa pangilan ako dito, 2 4 pampip ako. Pampip ako ng sasakyan. So ibig sabihin ano pala ng pangyayari. Deporte ko siguro to. Pero na lumilipad around the area nung pinangyarihan ng aksidente. Yan. Isa-isa na nilang inaalis yung mga sasakyan. Ito na. Hopefully yung nakikita niyo yung malaking blue, sana umaandar pa rin yan para hindi na ito. Hindi na kami maipit sa traffic. May gagawin pa ako kaya need to be kailangan na makalis dito. Talagang kompleto dito pag may na-aksidente may helicopter, may bumbero, may ambulance, may pang-tow. Sulit yung binabayad namin tax kahit paano. Kaya lang talagang minsan medyo kabagalan yung mga response, or may talagang mahirap din magtanggal ng mga sakyan katulad niyan. Tinatow yung kulay green na sakyan. Kanina may natow na isa, may natanggal na yung kulay black. Bali ang ata dito, 3 sasakyan isang truck, 2 kotse. I don't know kung kasama pa yung kulay puti na yan sa gilid na yan. Ayan, may fire truck, may police car, motorbike car. Ayun, may small fire truck patas doon sa dulo, sa likod. Meron nang doon, meron abang na isang patrol car para indicate yung mga tao na na mayroong aksidente or something na emergency dito sa area na to. And then yung helicopter ata umalis na rin. So ayan, siguro umalis sa isang tow truck. Sana hopefully within 10 minutes makaalis na kami dito. Ayan guys, dito ganito ang traffic light sa Australia. Pag may aksidente, ayan, response agad ng police, bombero, medical rescue. Yan, nandiyan na lahat sila, sama-sama sila dyan lahat, pati tow response, pang towing. Yan. I don't know kung ano pang gagawin nila dito. Sa atin, ayoko na magsalita. Nakaranas din ako aksidente doon, pero matagal ang proseso. Na-aksidente ka ng halimbawa alas 12 ng gabi, nako, makakauwi ka sa inyo ng bahay mga siguro alas 12 rin ng umaga. Luckily nakauwi kami noon parang 8 o'clock na in the morning to process all. Yung alam mo yun, magreklamo ka. Yan, ito dito pag na-aksidente, ID, plate number, some photos, that's it, and then clear na. And then kung may bill ka o may babayaran ka or meron kang demerits points sa mga police, papadala na lang sa'yo sa bahay. Ganon dito. Or kung may apila ka through emails,
kunyari hindi ikaw may kasalanan sa aksidente tapos lumalabas ikaw pala may kasalanan. So kung gusto mo umapila, ayan, through email, through ano. Hindi ko lang alam kapag yung talagang may halimbawa mayroong namatay o something, yan, alam ko medyo matagal talaga ang pag-clearing nila yan. Pero ito, nakakailang minuto na kami dito. Siguro ngayon yung video ko 5 minutes na. Before ako mag-umpisa mag video siguro naka 5 minutes na rin. So mag 10 minutes na kami dito. Ayan. Yung iba bumabalik na, siguro nainip na. Ayan. Kasi alam mo naman dito sa Australia yung time kaya lang napakalaga talaga. Every seconds dito binabayaran. So mahirap yung maipit din sa traffic katulad dito. Hopefully in 15 minutes or 10 minutes, lagpas na pala, 15 minutes sana mag-clear na. Ayan, I think i-drive na siguro yung truck and then okay na. Ayun, umalis na isang ay, totoo ata yung truck itong kulay puti, hindi ko alam kung kasama sa aksidente ito or naipit lang din, nakalusot na. Mukhang naipit lang din sa traffic, sa aksidente. Kasama. May tama din siya. Ayun, katulad na may tama yung sasakyan na yun. Pinalis na lang din. Nakuha na yung details nun. And then kung mag-uusap yan, insurance na lang. Ganun kabilis. Ano ba patagalan talaga dito sa aksidente? Yung yan, katulad yung clearing, tatanggalin yung sasakyan. Hopefully in 15 and 20 minutes. Yan, pag natanggal siguro yung kulay blue na yan, truck na yan, ayan, nakaano sa amin kumaga sa amin naka-against sa way ang dadaanan. So ay mukhang tatanggalin talaga yan. Talagang baka dila 20 minutes at 15 minutes to. So 7 and 40 na ako ngayon nag-video. Tapos 5 minutes o 12 minutes na nakalipas. Bali itong lugar na to, racetrack to So yan sa likod ng hills na yan, ng balit na bundok na yan, yung bundok na yan, meron diyang racetrack. Siguro yung mga nasangkot dito sa aksidente galing sa racing. Hanggang ngayon patakbo lang mabilis. Ang takbo dito is 60 lang. Ayan, kurbada pa. Siguro tumakbo sila ng 80 or luckily kung 80 lang walang namatay. Ayan, yung isa nagbaki na yung isa, nainip na. Isa. So far mahaba na rin yan kasi curve din ito medyo mahabang curve yung pinangyarihan ng aksidente, kaya siguro malamang makaidlip yan or something. Ayan, mukhang hindi ata umaandar yung truck, inila sa likod. Akala ko kanina nung umandar may umila pala. Ayan, ihilahin na lang siguro to. Hindi naman siguro itong ginagawa ko bawal kasi dito sa Australia yung paghawak ng cellphone while driving is malaking offense. Ang babayaran mo is I think $500 to $600. So kung sa pera ng pera natin sa Pilipinas times mo sa 34 yung 500, so how much yun? So mga 15,000. Driving with the talking the phone or using your phone. So talagang ingat yung mga tao sa pag-drive.
even in the traffic lights na nakahinto ka lang sa traffic light, pag may nakakita siyang pulis, atay ka na. Plus demerits points pa yun. Kasi dito, every license holder ng license meron kang 13 points. So kapag nahuli ka ng driving while using your phone, you have a demerits points of 5 points. So madidida ka ng 5 points. Ganun dito, kaya iniiwasan. So far siguro itong aking ginagawa ngayon, malamang legal to, hindi legal kasi hindi naman ako hindi naman ako nakahinto naman ako, nakapatay yung kamakina ko, at saka walang way para umandar ako. So okay lang siguro kasi mga pulis, hindi naman ako pinupunta so far sana malinis na. So dito talagang ingat sa drive, kasi katulad niyan, yung mga yung na-aksidente na yan, siguradong hindi lang damage siya nakuha nila, baka may demerits points pang kasama yan. Kasi reckless yan so hindi ko lang sure kung mayroon pang mga demerits yung mga yan na makuha sa kanilang lisensya, sa kanilang points. So far nakaka 16 minutes na tayo, ba tumitingin sa akin yung mga pulis ang taga, ayan, tinuna, inangat na yung truck. Ay salamat. Ang haba na ng pila po. Ayan, makikita nyo hanggang doon. Siguro kanina ilan na kami dito na 15 sasakyan yan. Ang haba na ganun sa dulo yan, sigurado. Sensya na guys, medyo magagalaw ang aking pagkuha ng camera. Ayan, daan naman dito sa Australia maganda, katulad niya, may curbing. Pag curb, may mga ganyang warning sign na ibig sabihin curb yan o liliko ka ng pakanan, so ingat. And meron ding sign doon na 60 km/h lang takbo. Ayan, ayan, 60 km/h lang takbo mo, so dapat sundin mo yan. Minsan kasi meron mga pulis dyan sa harap, katulad mga curb na ganito, may mga pulis na nag-aabang, namamaril ng speeding. Ayan, umpisa nang magpadaan, kaya lang ang pinauna yun sa kabila pa, kasi nga yung aksidente sabay namin, nandun yung truck sa daan namin, so yung iba nakalusot na. Ayan, ang gagawin ng pulis niyan o traffic controller kung tawagin yan dito sa amin, meron ditong traffic controller, pero so far wala pang traffic controller, so mga pulis yan nagko-control niyan. Papalusutin siguro yung mga ilang truck doon, may mga pulis patay. Dali so far niyo ang bawal ko tumabi lang ko, skala ko huli ako. Tumabi lang pala yung police dahil sa gilid ko pa tumigil ayun yung police kanina doon sa unahan na nagka-flash doon o turn ng lights na para makita ng mga tao na may accident na nangyayari dito sa lugar na to. So ayan, so far nakakailan na. So dumadali na yung traffic, pang race pa pang race pang sasakyan yun, hila-hila.
nasa 20 minutes na, sabi ko 10 to 15, pero nangyari 20 minutes bago tinagalaw yung sa kabila. So kami naman siguro hindi ko lang kung ilang gagawin ng pulis, kung ilang kadami yung papalusutin nila sa kabila, tapos kami naman alternate lang din naman yan salitan lang yan para yung iba hindi rin maabala. Eto na, mukhang hindi kami palulusutin yung kabila lang muna. Siguro napakahaba na ng traffic dun sa kabila kasi galing highway yan galing M4 mahaba na nga ang dami na. Baka napusta ng traffic sa M4 kaya yun ang inuna muna dito kasi galing, medyo mahaba yung daan dito sa pinanggalingan namin na pwede magkakaroon pa kahit siguro hanggang 7 kilometer na traffic. Okay lang. Doon kasi sa kabilang way naman pag na traffic doon at na ayan, okay na kami. Pinalusot pa kami. Sige guys, bawal na to mukhang pinalusot kami. Okay, bye.